Sa mga ka-tech vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So, ito na yung inaabangan nyo, na ma-review natin yung ating ZKit TV21 na 2.1 channel Class D amplifier. So, inuuna natin ay yung maliit na IC ang ginagamit. Ito kung makita nyo yun siya, 518 siya. So, yung isa kasi 519. Ayan. So, ito yon. At kung gusto nyong marinig kung paano tumunog to, meron na tayong short video na i-upload. Gumamit tayo ng isang coaxial driver para sa full frequency output. Na ang ginagamit natin na driver ay yung ginawa natin na nakita nyo sa nakarang video at isang 6-inch na subwoofer driver. Yun yung ginamit natin. So doon yung maririnig kung paano siya tumunog at kung paano magre-respond yung cone ng ginagamit natin na subwoofer driver. Okay? So nasa ano yun? Nasa more than 50 seconds yata. At ito na ngayon yung itsura ng natin. ZKit TV21 na 518 version. Kung titingnan nyo ng maigi sa mga nakapanood sa nakaraang video, wala siyang pinagkaiba doon sa isang modelo. Lahat dito sa kanyang input, pareho dito lahat walang pinagkakaiba. Okay? So ito papakita natin kung ano yung chips na ginagamit nito, Ayan. So yung ginagamit na chips nito ay CS, kung makikita dito, CS 8668. Ayun, kung makikita dito. Okay, subukan natin kung makikita natin dito. Parang 68, 73 73 or 37. Ayan. CS 6873. Yun yung chip na ginagamit dito. Ayan. Maliit siya. At sa tunog naman ay maayos na rin yung tunog, Parang kung hindi ka familiar na makikinig doon sa iba't ibang Class D amplifier, masasabi mong pare-pareho lang sila. Pero para sa akin, merong kunting kaibahan lang. Ayan. So yung ginagamit na filter capacitor nito ay 6,800 microfarad, 35 volts. Tapos ayan yung kanyang control. Ayan yung kanyang frequency control, volume. Dito naman sa full frequency driver, treble, bass, tsaka main volume. Ang hindi ko lang nagugustuhan dito, halimbawa, naisit mo na yung subwoofer volume o kaya control. Nasit mo na siya. So kapag nagre-raise ka ng bass dito para sa kanyang para sa kanyang full frequency driver, ay tataas din yung gain dito sa sa kanyang subwoofer. Yun yung hindi ko nagustuhan. Dapat kasi independent Hindi to walang dito, walang magbabago kapag dito ka lang nagpipihit. Pero dito sa ganitong modelo, affected yung kanyang subwoofer kapag nagpipihit ka dito sa kanyang bass control. Yun lang yung hindi ko nagugustuhan. Ayan. So, maganda yung kanyang hinang. Tapos, yung kanyang PCB na ginagamit, matibay, diretsong-diretso, hindi siya baluktot. Meron siyang dalawang input, DC input ito. Ayan, dalawa. So, 12 to 24 volts. Tapos yung kanyang auxiliary input dito. Para mas makita nyo. May mga marka yan. Ayan. Okay, ito subwoofer, plus minus. Ito yung sa full range output. Right, plus minus, tsaka left, plus minus. Ito yung kanyang modelo, ZKit TV21. So ito pa, meron pa pala tayong isi-share sa inyo dito. Medyo hindi ko alam, bagong-bago naman kasi to, walang alikabok, malinis na malinis, makinis. Pero kapag pinihit natin to, meron siyang kunting kaluskos. Pati yung ibang control dito.
Yun yung mga napapansin natin. Sa bagay, mura lang naman kasi. Wala pang 400 ano. Yung ibang mga sealer, mas sobra pa sa 400. Kaya kung gusto niyo mamili ng mga ganito, huwag kayong dumiretsong bumili ka agad. Hanapan nyo kung ano yung pinakamura, tapos ano lang, fair naman yung kanyang rating na nakalagay. Ayan siya. Okay, so sa pagkakabit ng driver nito, gagamitin o kaya speaker, kailangan alam mo kung paano yung speaker to amplifier matching. Yun yung isa sa mga pinaka-importante. Huwag niyong gayahin yung iba na nagtitest sila, no? Mga ganitong klase, ginagamit nila yung malalaking driver. May gumagamit ng 12, 15, tapos yung wattage pa nasa 100 watts or 200 watts pataas. So hindi nyo maririnig yung tamang tunog at hindi nyo makukuha yung tamang performance, both amplifier tsaka yung driver na gagamitin nyo. Kasi sumobra siya. Okay, so hindi lang naman yung kapag nagma-matching tayo ng speaker o driver to amplifier, hindi lang naman yung wattage tapos yung impedance yung babantayan natin. Siyempre, babantayan na rin natin yung sukat ng driver. So, ang masama pa dun sa iba, mataas na nga yung wattage, mataas pa yung impedance, napakalaki pa ng sukat ng driver. So, paano dadalhin yung cone kung ganun? Yun yung. So, sa mga baguhan, sa mga hindi pa ganong nakakaalam, so mag-comments down below kayo kung ano man yung gusto nyong malaman tungkol sa speaker matching at yung mga ganito, kung ano yung tamang ikakabit sa mga ganitong klase. Okay? At sasagutin naman natin yan. Yun yung inuuna natin. Araw-araw tinitingnan natin yung comment section kung may mga nagtatanong. Yun yung inuuna natin. Ano na natin, pinagpapaliban na natin yung mga regular follower natin. Inuuna natin yung mga katanungan. At ayan siya. Ayan. Abangan nyo na lang yung susunod na video natin sa pagre-review tungkol sa 519 version. Kung ganun pa rin ba yung estilo dito sa bass control at dito sa kanyang subwoofer control. So yun lang. At abang-abangan nyo na yung mga susunod na video natin. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless at bye-bye.